Magandang araw sa inyo mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating vlog dito sa ating YouTube channel na Talking Toshi TV. Yeah. Pag-uusapan natin itong si Kibuloy minsan pa. Okay? Kasi naglabas siya ng audio recording at kine-claim niya na nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya raw hindi siya nagpapa-video, hindi lumalabas yung kanyang pagmumukha sa video dahil na may banta, may malaking banta sa kanyang buhay, no? Kaya titingnan ngayon natin, medyo magbibigay tayo ng mga komento dito sa mga sinabi niya sa audio recording niya. Okay? Hindi na po natin ipe-play ng buong buo dahil napakahaba, halos 30 minutes mahigit, ano? Hindi kayo mag-e-enjoy, mga kababayan. Hayaan nyo lang ako ang maghimay. Kunin na lang natin yung mga salient points at i-analyze natin at bigyan natin ng opinion. Ano? Okay. So, ayusin lang natin ng konti itong... Okay. Yan. Alright. Sa gitna ng panawagan ng Kamara, no, ng House at saka ng Senate, na siya lumitaw na, dumalo na doon sa kanilang imbitasyon sa kanya, no? At ayan na nga, nasubpina na, naisyuhan na ng subpina at handa na siyang arestuhin kung sakasakaling hindi siya dadalo doon sa susunod na hearing, no? Senate hearing. Okay? Sa gitna niyan, parang nagmamatigas pa rin siya, no? Ang nagiging dahilan niya ngayon hindi raw siya pwedeng lumabas dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Hindi raw safe lumabas, no? Kaya nga hindi siya nagpapakita ng mukha, no? Doon sa kanyang press release ngayon, ano? Alright. So, inaakusahan ngayon ni Mr. Kibuloy na ang US government daw, okay, na ang US government daw ay may plano, a grand plan para siya ay patayin. Okay? It's either assassination, no, or murder, sabi niya. Okay? Matagal na raw marami nagso-surveillance doon sa kanyang bahay. Okay? And he attributes it to the FBI and to the CIA of the United States of America. Okay? 2018 pa lang daw, may mga nagso-surveillance na doon sa kanilang kapaligiran sa Davao. Okay? Yan. Yan ang mga claim niya, no? Okay. Handang patayin siya. Nagpaplanong patayin siya. Okay? Susugurin daw yung kanilang kaharian doon, yung kingdom niya sa Davao. At meron daw mga drones, na lumilipad. Kumukuha ng mga siguro mga bird's eye view, no? Top view ng kanyang mga properties. Okay? Yan. Tapos meron pa siyang detalyado, no? Detalyadong kwento nung mga gagawin nung mga gagawin ng mga susugod doon, Sabi raw niya, itong mga susugod doon, mga aresto sa kanya, okay? Magtatanim daw ng mga bomba, ng mga droga, at saka mga iba't ibang firearms. Okay? Yan ang naisip niyang kwento. Na kung maniniwala kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Okay? Ang tanong ko lang naman, bakit detalyado yung kwento mo? Di ba kung wala ka namang alam masyado doon sa gagawin ng kalaban mo, hindi mo alam yung gagawin nila eh. No, hindi mo maidedetalye yung kwento diyan sa audio file mo. Hindi mo maikukwento yan dire-diretso, no, in details. Okay? Yeah, tatanong lang, paano mo nalaman? Yan,
nagkakaroon ngayon ng duda tuloy yung kwento mo. Okay? So yan ang tanong ko sa inyo. Mga kababayan, sana, ewan ko kung yun din ang tanong nyo. Okay, sa mga nakikinig sa akin at nanonood ngayon, ano? Bakit detalyado at alam na alam ni Mr. Kibuloy ang gagawin, detalyado ang kwento kung sakaling sila susugurin doon sa kanilang kaharian, sa kingdom nila? Tatanong lang, ano? Okay, next. Ang Pangulong Marcos daw, Ferdinand Bongbong Marcos, connived with the US to execute the kill plot against him. Nakipag-connive, nakipagsabwatan si President Marcos sa US government, no? Para magplano o planuhin ang pagpatay sa kanya. Okay? Yan ang akusasyon niya. Okay? Kaya nga itong si Kibuloy, yung sa kanyang audio file, galit na galit siya kay President Marcos at saka kay First Lady Lisa. Okay? Mga kababayan, iset aside natin yung mga biases natin, no? Kung saan tayo naka-killing na political affiliation, ano? Or yung hilig natin, no? Sino-sino suportahan natin. Objective lang tayo, mga kababayan. Objective lang sa pag-discuss at sa pagtalakay, ano? Okay, balik tayo. Naakusahan niyang gobyerno nakikipag-connive sa US. Paano ka naman nakasigurado? Okay? Wala ka naman dun. O baka invento mo rin naman yan. Okay? Sa lahat ng ito, kinukwento niya, susugurin sila dyan, connivance, may mga drones pa. Okay? Wala kang naipakitang ebidensya. Okay? At least man lang, yung drone, pwede mong kunan yun sa taas. No? Para as evidence na talagang sinusurveillance kayo. No? Taong 2018 pa. No? At ito pa, taong 2018, sino po ba ang presidente nun? Si Bongbong Marcos na po ba? O, isipin nyo, mga kababayan. Ang presidente 2018, ang presidente na upo noon, walang iba kundi si Pangulong Duterte. Na kaibigan niya. Na nagkaroon sila ng konting alitan dati. Yan. Okay? Hindi mo naman pwedeng masisi buong buo doon sa presidente ngayon, kay Presidente Marcos ngayon, yung surveillance na nangyari noong 2018. Dahil lang nakaupo pang presidente noong 2018 si Pangulong Duterte. Paano ngayon yung kwento mong yan? Okay? Hindi naman, syempre, FBI tsaka CIA, kailan tayo pinasok ng FBI, CIA? May nabalita ba kayong pinasok tayo dito at sumugod sa Davao? Malaking balita yan. FBI, CIA, pumunta rito sa Pilipinas, sumugod sa kaharian ni Kibuloy. Napakalaking balita niyan kung sakali. Wala naman tayong nabalitaan ganun. Okay? At papasok dito basta-basta. No? Nakikipag-ugnayan daw yung malabo no? Hindi pwedeng hindi pwedeng walang possibility. Basta na lang susugod dito. Okay? At kung nakasugod man, nakapasok man dito, mahirap sila makakapasok dito. Yung ICC nga, hindi nga makapasok masyado rito Nahihirapan pumasok Okay? International Criminal Court yun Okay? Na medyo nagkakandahirap pa sila mag-imbestiga rito sa loob ng bansa. Diba? Hindi basta-basta papayagan ng bansang Pilipinas na may sumugod na FBI, CIA dito. Very yung veracity at saka truthfulness ng kanyang kwento, medyo nagdududa ako, mga kababayan. Ewan ko po sa inyo, based on all of these statements, Okay. Tapos, ang nangyari pa, kung ano na naman, mga kababayan, kung ano na mga lumitaw o pinagsasabi niya. Okay?
Kesyo meron daw witchcraft, voodoo ceremonies na doon sa Malacanang para kulamin daw sila. Ay, nako po. Yun, ano pa? Okay? To name a few, yun yung mga major na mga akusasyon niya, no? Yung sa pagsugod, may sinasabi pa siya doon, ano? Ito gusto ko lang bigyan ng punto ito, no? Sabi niya, kung yung susugod dito, rerespetuhin yung kami, tama, yung rights namin, no? Rerespetuhin din namin sila sa kanilang search dito sa ating sa kingdom, sabi niya. Para something to that effect. Okay? Rerespetuhin nila kami, rerespetuhin din namin sila. Tanong, kung hindi kayo nirespeto, hindi rin nyo ba rerespetuhin? Ba, gusto nyo pala gantihan. Gusto nyo magkagulo dyan. Pagka pala hindi kayo nirespeto, o di kaya, inisip nyo, nasa isip nyo, yung ginagawa nila, hindi ka respeto, kayo pala hindi nyo rin pala rerespetuhin at gagantihan ninyo. Lalabas ganun eh. Lalabas ganun. Mga kababayan, isipin po ninyo, mga kababayan. Tapos, ano ba itong mga nandito sa aking, sinulat ko po eh. Okay? Ayan. Eto po, noong una pa, victim siya eh. Sinusugod, papatayin, pa-victim. Pero nung bandang huli, medyo nasa gitna na nung audio file, talaga namang parang ala hero effect. Gusto niya maging bayani gusto niya maging bayani eh. Okay? So, sabi niya rito, pag nandyan na raw yung panganib, okay? Pag nandyan na yung panganib, kung ano ang kalooban daw ng tatay niya, okay? Ano raw ang kalooban ng tatay niya, na maging yung katawan ay maging glorified body. Glorified body na hindi tatamaan ng bala. O kung ito mang laman na to, natatamaan ng bala, mamamatay ako, so be it. Para sa bansang Pilipinas. Yan. Ano sinasabi niya? Handa na ako mamatay. Total, I am already a walking dead in your book. Kung ganyan lang din naman, mamamatay na ako para sa bansang Pilipinas. Talaga naman. Kala ko, tatakbo na baka kamukat-mukat natin, tumakbong senador yan. Ano sa 2025 or sa 2028, Aba-abangan natin, mga kababayan. Okay? Yan. Ha? Siya na raw ang mamumuno sa bansang ito. Mukhang nagpapahiwatig, Brad. Patay tayo dyan. Ang sagot ko naman sa iyo, Hibuloy. Sagot naman namin kayo sa iyo. Handa ka na palang mamatay. Sabi mo noong una may nagbabanta sa iyo, natatakot ka para sa buhay mo, may gustong mag-assassinate sa iyo. Bakit biglang ganyan? Mahanda ka nang mamatay. Kung handa ka na mamatay, di lumabas ka na in the open. Pumunta ka na sa Senado. Ganun lang naman kadali yun eh. Ikaw lang naman ang nagmamatigas. Handa ka na palang mamatay. Di ibig sabihin, pwede ka na pumunta lumabas out of the open. Pumunta ka na lang ng Senado, mas madali pang gawin. Kaysa sa nagsasalita ka dyan, nagkakanda-ubos ang boses mo. Diba? Mga kababayan, ewan ko kung pahig kayo sa akin. Okay? Pero that's my own personal assessment or opinion, yan. Dumalo ka na lang sa Senado para matapos na. Nagmamatigas ka pa yan. Okay. Yan. Tapos meron pa siya ito. Ihuhuli na po natin to, mga kababayan. Hinuli ko talaga to. Saving the best for last, ika nga nila. Sabi niya rito, hindi naman word for word to, pero more or less ganito. Mga kababayan, magkaisa tayo upang alisin. Take note of the word alisin. Okay? Upang alisin ang evil administration na ito na ginagamit ng mga masasamang espiritu, evil spirit. Yan. Yan ang mga... Grabe, natakot ako
Ayan, magkaisa raw tayo upang alisin ang evil administration na to na ginagamit ng mga masasamang espiritu o kinakasangkapan ng mga masasamang espiritu. Okay? Biruin mo yan. Sa Biblia, alam ko ang itinuturo sa mga Kristiyano, sa mga Kristiyano na pag ikaw nasa isang bansa, no? Sumunod kayo sa palatuntunan ng mga tao alang-alang sa Panginoon. Yun ang alam ko, ha? O, yan. Eto. Hindi ko naman sinasabing pero parang parang pwede kapag ka meron diyang, kung yung tatay lang ni President Ferdinand Marcos Jr. ang presidente natin ngayon, subukan mo magsalita ng ganyan. Makakasuhan ka ng inciting to sedition o inciting to rebellion. Okay? Ano po ba yung sedition? Ito, tinignan ko yung dictionary. Conduct or speech inciting or urging or persuading people to rebel against the authority. Okay, isa pa, sedition. Crime creating a revolt, disturbance, or violence against lawful civil authority with the intent to cause its overthrow, removal, alisin. Tingnan nyo, kaya sabi ko sa inyo, take note nyo yung word na alisin. Pero may nakaupo ngayon at aalisin mo puwersahan, ano tawag mo dyan? Okay? Isipin nyo lang po yan, mga kababayan. Kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ni Mr. Quiboloy, Apollo C. Quiboloy. Okay? Binenta na raw ako, sa mga dayuhan na blah 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 blah. Binenta na raw siya ni President Marcos Jr. Kaya pinagre-resign niya, no? Ayan. Pati US sinama. Para ba sinusumbat niya lahat ng mga kabutihan na ginawa niya, no? Lahat 'yung inilista, nilitanya niya no? Yan, mga kababayan. Medyo pinare-realize lang po natin sa inyo kung anong klaseng pananalita meron itong si Mr. Apollo C. Quiboloy. Kayo na po ang bahalang humatol, humusga, kung kayo maniniwala pa or hindi. Kayo na po ang humatol. Yan po ang aking opinion, personal opinion. Okay? At kung meron po kayong sariling opinion, comments, no? Sa statement, audio statement ni Mr. Apollo C. Quiboloy, lagay nyo lang po dito sa ilalim ng ating video. So, yan po lang mga kababayan. Hanggang sa susunod po nating vlog, dito lamang po sa Talking Toshi TV. Inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe. Mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Pagkatapos po ninyong manood, i-click lang po ninyo yung subscribe button at yung all, notification bell na all. Ma-notify na po kayo kung may mga videos na bago kaming ini-upload. Alright. Sige po mga kababayan, ingat po tayo lahat at God bless.